Paano nga ba mag-isip ang magagaling na negosyante o tinatawag nilang CEO? Ano nga ba ang pakiramdam kung meron kang malaking kumpanya at lahat ng mararangyang bagay kagaya ng magagandang sasakyan, magagandang bahay, milyong-milyong savings at ikaw ang may hawak ng oras mo sa kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo, hindi mo kailangan ma-stress. Paano nga ba? Tara at ating alamin with Boss RDR. Madalas nating makikita yan sa mga successful na entrepreneurs or tinatawag nilang CEO. Kung ang isip mo ay nakatuon lang doon sa mga maliliit na bagay, hindi ka magkakaroon noong mga malalaking bagay sa buhay mo. Kung ang utak mo ay hindi kagaya mag-isip ng mga taong nakakuha ng mga pangarap nila sa buhay, walang vision, walang pangarap, walang goal, sigurado mahihirapan ka sa buhay. Yung mga magagaling na negosyante o CEO, lagi silang nakatingin doon sa vision nila. Doon sa kung tawagin nila ay bigger picture. Malaki sila mag-isip at nakatuon sila sa pagpapaunlad ng mga negosyo nila. Yung belief level nila, 100% doon sa ginagawa nila. Ibig sabihin, kumpiyansa silang makukuha nila kung ano man ang na-vision out nila. Kung ano man ang pinangarap nila, kung ano man ang plinano nila, naniniwala sila na makukuha nila yan. Kumbaga, achiever sila. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan nating malaman para maging magaling din tayo na CEO? Una, progresibong pag-iisip o willing matuto para sa ikauunlad. Ito yung pag-iisip na lahat ng mga bagay na gusto mong ma-discover o matutunan ay kaya mong matutunan. Hindi yung puro kadahilan na hindi mo kaya, hindi mo alam gawin. Wala silang reason na ganon. Basta't interesado sila, pag-aaralan nila yan, pagpupursigihan nila yan hanggang sa makuha nila, makopya nila at magawa din nila sa negosyo nila. Kapag kaganyan ka na mag-isip, talaga namang may maa-achieve ka sa buhay mo. Kasi yung iba, napakaraming yung dahilan na hindi nyo kaya, hindi nyo maaabot. Hindi pa nag-uumpisan, negative ka na kagad eh. Pag meron kang progresibong pag-iisip at naniniwala ka sa vision mo na kaya mong marating, sigurado ko, lahat ng mga pangarap mo pupwedeng magkatotoo. Number 2, being proactive o pagiging busy. Ang isang magaling na negosyante, busy yan. Sila yung tipong gawa lang ng gawa. Yung iba kasi, gusto kagad, may resulta kagad. Yung pangmalakihan kagad. Ang mga magagaling na negosyante, sila yung gumagawa ng resulta nila. Hindi sila naghahantay ng resulta lang. Kaya naman, pinaplano nilang mainam at mabisa lahat ng mga ginagawa nila. At kapag kaplinano na nila ito, nakita nilang tama, alam na nila ang gagawin, galaw kagad. Wala nang patumpik-tumpik, hindi nila dinidili yung mga bagay. Kasi ang taong may nakukuhang pangarap, yung mga taong may ginagawa ngayon. Number 3, pagiging matatag, pagiging matibay, pagiging strong-willed. Madaling gawin yung isang bagay na gustong-gusto mo. Pero kapag ka ikaw ay CEO na, unfortunately, hindi lahat ng mga gusto mo mangyari ay mangyayari sa'yo. May mga pagkakataon na magkakamali ka, naaayaw ka, na parang gusto mo nang huminto. Pero yung magagaling na CEO, tuloy-tuloy lang, malakas ang loob. Kumbaga, willing sila na kahit mahirap, masalimuot, nakakatakot, delikado, hindi nila alam kung ano mangyayari, tuloy-tuloy lang. Yung mga magagaling na CEO, minsan may mga gagawin yan na hindi nila gusto. Pero parte ng proseso ng negosyo nila. Wala silang choice, gagawin pa rin nila ito. Dapat, alam mo to, for you to become successful, you need to train yourself to think and act like you are successful.